And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Or should I say my heart is still trapped to someone else? In love ako sa childhood friend ko, si CJ. CJ is a childhood friend. Since 7 years old pa lang kami, I know she is special. Hindi naman siya sobrang ganda, hindi naman siya sobrang matangkad. Napaka-intimidating niya. Hindi kasi siya pala kaibigan. Napaka-stiff niya ever since. Pero matalino. Class valedictorian. Single child. Not to mention, she came from a political dynasty. Clan sa probinsya namin. Parang ang hirap abutin. Kaya ang ginagawa ko, para mapansin niya ako, inaasar ko siya. Ninakawan ko pa nga siya ng halik nung elementary days namin. Ganun ko siya kagusto. Naaalala ko pa, umiiyak siya noon dahil sobrang gulat siya. Fast forward, nagkahiwalay kami dahil she studied in a prestigious school nung nag-high school kami. Hanggang sa nakita ko siya uli noong 4th year high school kami. Pero natuklasan ko na meron na pala siyang boyfriend. Every time we cross paths sa corridor ng school, she always smiles. Pero ako deadma lang. Di ko kasi alam, pero parang di ko alam kung anong gagawin ko every time na malapit siya sa akin. Kabaligtaran nung elementary days namin, na ako yung panay na kumukulit sa kanya. Pero pag nakalampas na siya sa akin, inahabol ko pa rin siya ng tingin. Nasabi ko sa sarili ko na sa mga panahon na lumipas, hindi pa rin nagbabago yung nararamdaman ko para sa kanya. Kahit na she's already taken by someone else. Dumaan yung graduation namin ng high school. Pinipilit kong dumistansya sa kanya. Ayaw kong makagulo sa relasyon nila. Fast forward, after 5 years, nabalitaan ko nagpakasal siya sa long-time boyfriend niya. But they got separated eventually. Ako, I stayed single. Though meron din naman akong nakarelasyon at naka-live-in, pero hindi na uwi sa kasalan. I was in Dubai when I finally saw her in social media. I messaged her, pero hindi siya nagre-reply. Then I got the courage to call her. At ang lakas ng kabog ng dibdib ko when she answered it. Nagkausap kami hanggang sa naging constant ulit yung communication namin. Nagvi-video call kami at nagkwekwentuhan every late night. Lahat ng nangyari sa past marriage niya nalaman ko. Na ng babae yung asawa niya at nagkaanak sa ibang babae. That's why she got separated. And by the way, nasa Middle East siya that time. And feeling ko this is my chance to finally have her. After 2 years, nagbabakasyon siya to see her son. Oo, meron siyang anak. Umuwi ako nung nabalitaan kong umuwi din siya. Tumindi lalo yung kagustuhan ko na maangkin siya. Gusto ko rin yung anak niya mapalapit sa akin.
I was planning to tell her na gusto ko na siyang ligawan when her visa in Hong Kong arrived. Naisip ko after ng bakasyon niya, siguro tsaka na ako magpapaalam kila tito sa daddy niya. Naliligawan ko si CJ. So by the way, CJ is legally separated. And she's planning to file an annulment. I can also see that her family is in favor of me. In fact, kaklose ko ang pinsan niya na nag-uudyok pa sa akin na pormahan ko na daw. Baka musulot pa. Pero ngumingiti lang ako. Naisip ko, yun naman talaga yung plano ko. Natapos ang bakasyon ko and I flew back to Dubai. Kaso, after more than a year, CJ told me she is falling for someone else na nakilala niya rin sa Hong Kong. Napapamura talaga ako. As in, talaga. Parang tumigil yung mundo ko. And the worst thing is, the man is already 47 years old. May asawa. Oo, naging sila. And every time na nag-aaway sila, ako yung tinatawagan ni CJ. Pag umiiyak siya, ako palagi yung sandalan niya. Isang araw, nag-away sila. I told her, kung ako na lang sana, hindi ka nasasaktan ng ganyan. Natahimik siya. At may sinabi siya sa akin na hindi ko makakalimutan. Nate, sobrang special ka sa akin. Sa amin ng anak ko. Natatakot ako na mawala ka sa amin pag hinayaan kong maging tayo. Natatakot ako na baka hindi tayo mag-work. Ayokong mawalan ng taong pinagkakatiwalaan ko ng sobra. At isa pa, gusto ka ni Anne. Yan ang sabi niya sa akin. By the way, si Anne yung isa naming malapit na kaibigan. Sabi ko na lang, di bale, sa akin din naman ang bagsak mo. Maghihintay pa rin ako hanggang sa ma-realize mo na ako talaga yung para sa'yo. Natawa lang siya sa sinabi ko. Pero I told her na sincere ako sa lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Sabi ko sa kanya, Siege, alam kong ramdam mo kung ano yung nararamdaman ko for you. Andito lang ako. After 2 years, umuwi ako. Nung time din na yun, nasa Pilipinas siya. Nag-out of the country kami. Kasama yung anak niya. At kasama yung pinsan niya. Pakiramdam ko nung panahon na yun, isa kaming buong pamilya. Kaya lang, I saw her crying in her room while checking her social media account. Kaya pala siya umiiyak ay dahil nakita niya yung inalok ko siya dati ng kasal when I found out CJ is in a relationship. Hindi ko alam kung bakit pero tumango lang ako. Ang bilis ng pangyayari pero ramdam ko sa sarili ko na ang childhood friend ko pa rin yung mahal ko. Ang huli naming pag-uusap ni CJ, antayin niya daw ako. She told me to wait for her answer. Kasi after contract niya, aayusin na namin lahat. Kaya lang ito ako, ikakasal na sa iba. Pero hindi niya alam. Hindi ko kayang sabihin sa kanya pero naipit na ako. Parang sasabog yung utak ko dahil every time nag-a-attempt ako na sabihin sa fiancé ko yung totoong nararamdaman ko na meron na akong ibang mahal, palagi niyang binabago yung topic. Mabait naman yung fiancé ko. Feeling ko, she is not
giving me a chance para masiguro ko yung sarili ko. I asked her for a space pero ayaw niya ibigay. Yun lang. Pauwi na si CJ. And she is telling me na she is ready to take a risk for us. Na meron na daw siyang courage to finally give us a chance. But until now, hindi niya pa rin alam kung ano yung totoong sitwasyon ko. Listener siya ng secret file mo, DJ Rocky. Kaya I know kapag narinig niya to, makikilala niya ako. Sana maintindihan niya ako at sana mabigyan ako ng advice. Mahal na mahal ko si CJ. Pero naaawa ako sa fiancé ko. Alam kong maraming magagalit sa akin pero sana mabigyan niyo ako ng payo. Ano bang dapat kong gawin? I don't wanna lose the woman of my dreams. But I'm already engaged to someone else. Natatakot ako sa kahihiyan na pwedeng idulot ko sa pamilya ng fiancé ko. Pero mas natatakot ako na tuluyan akong layuan ni CJ pag nalaman niya ang totoo. It's time for DJ Rocky's Secret Files. At kapag weekends, sumasideline ako bilang isang waitress. At sa pagiging waitress ko, may nakilala ko. Isang lalaking sabihin na nating ubod ng bait, palangiti, at merong maamong mukha. Anghel sa karamihan. Pero para sa akin, isang ordinaryong tao lang siya. Noong una, palagi siyang tinutukso sa akin. Siguro dahil ako nga lang sa amin, yung walang kahilig-hilig makipagrelasyon sa lalaki. Hanggang sa kinausap niya ako through Messenger. The usual na chikahan. Hindi ko masyadong pinapansin siya noon. Hanggang sa pinili niyang makilala yung father ko. Nagpaalam siya sa papa ko, naliligawan niya ako. Na never in my life kong naisip na pwedeng mangyari sa akin. At bilang babae, ang sarap sa pakiramdam na may lalaki pa pala ang gagawa nun sa ganitong klaseng panahon. Naging maayos ang pagsasama namin. Hanggang sa dumating na yung puntong sinasagot ko na siya. Pero may isang bagay ako na gusto kong malaman sa kanya. Na siya na mismo ang magsasabi. Merong halong kilig at excitement. Sumagot naman ako ng, siguro mahal. Hindi rin naman kasi kami kumpletong mag-celebrate sa New Year. May lakad kasi sila. Which is totoo naman. Kasi nagkataon na uuwi sila tita ng Bicol kasama ang lola ko at mga pinsan ko. At sumagot naman si Tony ng, ganito na lang mahal. Ipagpapaalam na lang natin etong bagay na to sa papa mo. Pag hindi ka pinayagan, wag nating ipilit. Para hindi ka pagbawalan sa mga susunod. Di bale, susunduin naman kita ng hapon para sa umaga, may time ka pa sa kanila kung sakaling payagan ka. Grabe no? Pag naririnig ko yun sa taong mahal ko,
parang walang mapaglagyan yung sayang nararamdaman ko. Pakiramdam ko, telenovela yung nangyayari sa akin. Sobrang bait at sobrang marespeto na sa akin ng aking mahal, lalo na sa pamilya ko. Walang babaeng hindi mamahalin ng kagaya niya. Ika nga nila, ideal man si Tony. Nasa kanya na lang lahat. Hanggang sa naka-receive ako ng text galing kay Mahal. At ang text niya ay, "Mahal, sunduin kita mamayang 3 p.m. kung saan lagi kitang sinusundo. Dalhin mo na lang yung uniform mo. Alam ko may duty ka kinabukasan sa resto. I love you." Yan yung text na bumuo ng araw ko. Super excited na akong makasama siya sa New Year's Eve. Napakaswerte ko kasi tanggap ako ng buong pamilya niya. Ikinakailangan na sumali sa isang fun run for a cause. Nung una nagdalawang isip ako pero naalala ko na negative nga pala ang pregnancy test ko. So tinapos ko yung fun run. Hirap akong tumakbo kasi nananakit ng sobra yung tiyan ko. Yung parang rereglahin na ata ako. Pag-uwi ko ng bahay, nag-decide na ako magpalit at matulog. Hindi na kasi talaga maganda yung pakiramdam ko sa sobrang sama. Halo-halo yung pakiramdam ko. Feeling ko matatanggal na yung matres ko sa sobrang sakit. Then nag-decide akong tawagan yung boyfriend ko at sabihin na sa kanya yung nangyayari sa akin. Mahal, kumusta? Kauwi ko lang galing fun run. Busy ka ba? At sumagot naman siya ng, "Hindi mahal, bakit parang nauutal ka dyan? Anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba?" At sinabi ko sa kanya na may sasabihin kasi ako. 3 weeks na akong delayed. Pero nag-PT naman ako negative. In-inform lang kita para alam mo. At sumagot naman siya ng, "Sigurado ka?" Hindi pa naman siguro tayo sure. Sumagot naman ako ng, "Ganun din yun. Chill ka lang, mahal. Wait lang ha, papatayin ko muna. I love you." Then sumagot siya ng, "I love you too." Hindi ako mapakali sa sakit na nararamdaman ko. Nagmamadali akong pumunta ng CR. Pakiramdam ko, naiihi ako na nadudumi na hindi ko maintindihan. Ano bang nakain ko? Kanin at adobo lang naman pero bakit sobrang sakit ng tiyan ko? Wag sana akong may tuksuhan pero hindi ko lahat pinansin yun. Then sa last day namin, dun lang ako kinumpronta ng boyfriend ko. Then tinanong ako ng boyfriend ko, "Buntis ka ba? Mahal, magsabi ka ng totoo." And then I answered, "Diba sinabi ko na sa'yong nag-PT na ako, negative, hindi nga ako buntis, mahal." Then, tinanong ako ulit ni Tony, "Sigurado ka ba? Gusto kong makasigurado tayo pareho. Ayoko magalit sa akin, papa mo." Nakabalik kami sa Cavite nang walang maayos na pag-uusap. Kinabukasan, nag-decide na ako na magpakonsulta para sigurado. Para matapos na yung usapan namin. Nag-aaway na lang kasi kami palagi ni Tony. Pakiramdam niya, pinagdilihiman ko siya. And then, merong note yung isang doctor. Nasabi kailangan ko daw pumunta sa isang OB at doon magpakonsulta. Sinabi ko naman, 'di ba? Negative ako sa pregnancy test. Hanggang sa nalaman ko, nung nagpa-check ako sa OB na nakunan ako. Nakunan ako. Parang bumagsak yung buong mundo sa akin. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko. Nang malaman ko yun dun sa OB, tuloy-tuloy yung pag-agos ng luha ko. Gusto kong magwala, pakiramdam ko naging pabaya ako sa nararamdaman ko. Kaya umabot sa ganun. Ano na lang iisipin ng boyfriend ko? Paano na? Pero buong puso kong tinanggap. Kahit na masakit. Kahit na lugmok ako.
Kahit pakiramdam ko pinagkait sa akin ang lahat. Anong tadhana meron ako? Kaya ang ginawa ko, pinili kong huwag ipaalam sa boyfriend ko yung totoo. Pinili ko na huwag ipaalam sa kanya na nabuntis at nakunan ako. Oo, selfish ako, ayokong mawala siya kapag nalaman niya. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Ilang linggo ang lumipas, halos araw-araw kaming nag-aaway. Dumarating sa point na nakikipag-iwalay ako sa depression ko. Dahil di ko na alam yung nararamdaman ko eh. Pinilit niyang ayusin ang lahat pero wala eh. Wala akong mukhang maihaharap kay Tony tuwing naiisip ko yung nawalang blessing na sana bunga ng pagmamahalan naming dalawa. Walang malinaw na label yung relasyon namin noong mga panahon na yun. At nakikita ko sa mga mata niya na mahal niya ako. Pero para bang may mali. Parang hindi na ako yung taong magpapasaya sa kanya. Nung ako yung lumalayo sa kanya at siya naman yung lumalapit sa akin, ayokong kausapin siya. Hanggang sa dumating yung puntong nagkabaligtad ang lahat. Nung ako naman yung lumalapit sa kanya, siya naman yung naging cold. Pinilit kong ayusin pero wala na. Ang cold na niya sa akin. Tuluyan nang nawala yung taong kinatatakutan kong mawala. Hanggang sa nag-decide ako mag-work pansamantala sa Davao. Para makalimutan ko lahat ng nangyari. Para makabangon ako uli. Hindi ko na inintay na ipagtabuyan niya pa ako. Ang pinili ko ay ang palayain siya. Kasi alam ko na mayroong ibang tao na magpapasaya na sa kanya. At hindi na ako yun. Walang maayos na breakup o pag-uusap ang nangyari bago ako umalis. 4 months na ang nakalilipas. Pero hanggang ngayon, si Tony pa rin ang mahal ko. Hindi lang mahal. Mahal na mahal na mahal ko. At kahit na araw-araw ko siyang hindi nakikita o nakakausap, patuloy pa rin akong umaasa. At aasa na balang araw, magkikita kami. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Tina at ito ang aking secret vow. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Binembang ko ang lalaking sobrang gusto ng ate ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Lagi po akong nakikinig sa inyo. Sa tuwing ako ay gagawa ng mga gawaing bahay. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko tuwing nakakapakinig ako ng serye ninyong Secret Files sa YouTube o Spotify. At sa kakapakinig ko, naisipan ko ring ibahagi ang kwento ko na hanggang ngayon, ako lang ang nakakaalam. Itago niyo ako sa pangalang Jenny. 31 years old. Mula sa Southern Luzon. At ito ang aking secret file.
Balikan muna natin yung panahon na nasa high school pa lang kami ng ate ko. Itago natin sa pangalang Suzy ang ate ko. 2 taon ang pagitan namin ni ate. First year high school ako noon, siya naman ay 3rd year. Sa parehong paaralan kami nag-aaral noon. Noong mga panahong yun, inosente ako. Kung kumilos ako, para lang akong nasa elementary level. Hindi ko napapansin na nagiging dalaga na pala ako. Doon ka lang din yun napagtanto noong mga panahong may mga nagpapakita ng interes o pagkagusto sa akin. Madalas akong asarin ng mga lalaki kong kaklase. Na noong mga panahong yun, yun pala ang paraan nila para magpapansin sa akin. May iba sa kanila ay tinatago yung bag ko o susulatan nila ng I love you yung bag ko gamit ang lapis. Iinisin ako at magpapahabol sa akin hanggang sa mapikon ako at isumbong sa ate ko, yung kaklase kong nangaasar sa akin. Siyempre, itong ate ko naman, to the rescue sa akin. At inaaway niya yung mga lalaki kong kaklase. DJ Rocky at DJ Jello, sobrang close kami ng ate ko. Isa lang ang kwarto naming dalawa. At madalas bago kami matulog, walang humpay ang kwento naming dalawa. Hanggang sa kalampagin kami nila mama gabi-gabi at sabihang tumigil na sa pagkukwentuhan at magsitulog na. Tuwing nagkukwentuhan kami ni ate, wala namang ibang bukang bibig ang ate ko kundi ang nag-iisang lalaki sa buhay niya. Na-crush niya since first year pa siya. Sobrang gusto at hangang-hanga siya sa lalaking yun. Eventually, naging best friend siya ng ate ko. At yung pagkagusto ni ate ko sa kanya ay inililihim niya. Yung lalaking yon ay itago na lang natin sa pangalang Jay. Madalas, pumupunta si Jay sa bahay. Minsan para mag-practice sila sa group activity nila. Sa pagkakakuwento ng ate ko, hinahangaan etong si Jay sa school, lalo na sa classroom nila. Pogi naman kasi itong si Jay, matalino, member ng school varsity team, magaling sumayaw, magaling sa musical instruments, at sobrang ganda ng boses. Sa totoo lang, lahat naman ng sinabi ng ate ko ay totoo. Since same school naman kami. Kapag may program sa school, nakikita ko naman na ganun talaga kasikat itong si Jay. Pero bata pa kasi ako noon kaya hindi ko na-appreciate yun. Basta nakikita ko sa ate ko na gustong gusto niya yung best friend niya. Sa tuwing nasa bahay si Jay kasama ang circle of friends ni ate, madalas niya akong batiin ng hello. Ako naman ay sasagot ng hello, kuya. Sa tuwing nakikita ko siya, hindi ko alam na eto, yung lalaking gustong-gusto ng ate ko. Etong si Jay parang best friend lang ang tingin niya kay ate. That time, may girlfriend na rin to. Si ate naman walang boyfriend, walang manliligaw. Nung high school days namin, never kami nagka-boyfriend ng ate ko. Aside sa bawal pa, siguro hindi na siya tumingin ng jojowain. Ewan ko ba? Siguro kasi sobrang gusto niya si Jay. At masaya na siya sa punto na best friend lang siya o close sila. Fast forward, nag-open si Ate Suzy sa akin na nagpapakita na siya ng sign na nafo-fall na siya kay Jay. There was a time pangaraw na desperada na siya. Na since close siya sa family nila Jay, pwede na siyang magstay doon sa kanila para makitulog. So ginawa nga yun ng ate ko.
One time, may celebration. Uminom siya ng very light lang. Since hindi niya bet ang alak. Para lang makasabay sa mga tita at sa nanay ni Jay. Nang sa gayon ay makapag-bonding. Since open na siya doon as best friend naman siya, hindi umuwi ang ate ko, doon siya natulog. And guess what? Sa mismong kwarto siya ni Jay nakitulog. Ang samahan nila wala namang mali siya kuno. Pero sa ate ko, puno ng mali siya pala. Dahil nga super like niya itong si Jay. So ayun, nag-acting-actingan siya. Expecting na chance na niya yun. So hinawakan niya raw ang kamay ni Jay at sinabi niya, "Dito ka lang, Jay." Pero itong si Jay binitiwan ang mga kamay niya at sinabi sa kanyang, "Tulog mo na lang yan, Suzy, pahinga ka." Though hindi naman totally tinamaan ng ate ko, eme-eme lang niya yun to test itong si Jay. And unfortunately, wala raw naganap or anything na ina-expect niya. So na-realize niyang wala talagang special feelings para sa kanya ang best friend niya. Na-hurt siya kasi nga best friend lang ang tingin ni Jay sa kanya. Feeling ko nga, pa-fall itong si Jay. Naiinis ako sa tuwing nagdadrama sa akin ng ate ko. So fast forward, lumipas ang ilang taon. Medyo naka-move on naman na ang ate ko. By the time na college na siya, nagka-boyfriend na rin siya. At never na naming na-open up sa isa't isa, yung kay Jay. Then year 2012 came. Inad ako ni Jay sa Facebook. Since friend naman sila ng ate ko. Siya, pa-view lang sa profile ko at nagwa-wave sa akin. That time, may boyfriend ako. At hindi ko masyadong pinapansin ang mga nagchat-chat sa akin bukod sa boyfriend ko at sa family members. And honestly, DJ Rocky and DJ Jello, medyo nandun pa rin yung galit ko kay Jay. Kasi nga hello, finrendzone niya yung ate ko. And then fast forward, my cousin and I decided to change our careers. So, susubukan naming maghanap ng trabaho sa Quezon City. Kasi, merong offer sa amin na trabaho that time. And then one time, may nag-message sa akin. Si Jay. And honestly, DJ Rocky and DJ Jello, hindi ko ina-expect kung saan hahantong ang pagkakaroon namin ng communication nito ni Jay. That time, on and off kami ng boyfriend kong cheater. Nagkaroon ako ng oras na makipag-text at makapag-reply sa mga nagme-message sa akin. At isa na rito sa mga nagte-text o nagme-message sa akin ay si Jay. Yup, naibigay ko ang number ko kay Jay. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili kong panay na ang reply at nakikipagkulitan na kay Jay. Then napunta na sa mga tanungan ang pag-uusap namin ni Jay. Things like body count. That time kasi dalawa pa lang ang naging boyfriend ko. Yung ex kong pangit at yung cheater kong boyfriend. Na that time cool off ang estado ng relasyon namin. Anyway, tuloy-tuloy na ang pag-chat namin ni Jay. Hanggang sa umabot na ang usapan sa dirty talks. Hello, first time kong makareceive ng mga mahalay na salita. So nata-turn on ako. Like may mga usapan tungkol sa posisyon sa kama,
kung ano ang favorite positions, ilang beses umaabot ang climax, mga ganong level. Then nag-decide na kaming magkita ni Jay. Since high school, yun na yung unang beses kong makita uli si Jay. It was like after 6 to 7 years. At base sa description ng ate ko about kay Jay, totoo ngang sa malapitan. Ang lakas ng dating niya. May looks talaga siya. Mabango, gentleman, maganda ang boses, yung parang mahuhubaran ka na agad pag magsasalita siya. Kako sa isip ko, loko-loko ka boy, friend range zone mo ate ko. Pero sabi nga, ng demon side ko, sige nga, tikman nga kita. So ayun, para nag-slow-mo ang lahat. May nangyari sa aming dalawa. Sinubukan namin ang iba't ibang posisyon. Pati na yung favorite ko, ginawa namin. Same din ang paborito niya. Sinubukan namin. And so far, all good naman. Inabot kami ng 3 rounds. Almost 5 hours lang yung itinagal namin kasi may pasok pa kinabukasan. And masasabi kong okay si Jay pagdating sa performance. At sa size, parang hindi lang akma sa height niya yung size ng ano niya. O siguro, mas malaki lang talaga ng bahagya kaysa sa ex kong cheater. Then after nang nangyari sa amin, hindi na tumigil si Jay kaka-message sa akin. There was even a time na sobrang busy ako sa paghahanap ng malilipatan na boarding house namin ng cousin ko. Then suddenly, nag-offer itong si Jay na samahan kaming maghanap ng boarding house. Hanggang sa sinadjust niya sa amin na what if, isa na lang ang uuwian namin. So ang ending yung hinanap namin, good for 2 rooms na. Sa amin yung isa, at sa pinsan ko naman yung kabilang room. Idea yun ni Jay. At siya pa itong excited. Oo na lang din ako ng oo. But deep inside, no way. Hanggang sa siya na ang naghanap ng naghanap. At tuloy pa rin ang pagme-message niya. Pero matamlay na akong nagre-reply sa kanya. 5 messages niya, isa na lang ang reply ko. More on, okay, sige, mga ganong klaseng sagot. Hanggang sa isang araw, tuwang-tuwa siyang ibinalita sa akin through text na nakahanap na siya. And excited na siyang maglipat at makasama ako doon sa paupahan na nakita niya. DJ Rocky at DJ Jello. Isang beses lang na may nangyari sa amin. And that time, na excited na siya, hindi ko na siya nireplyan ever. Ginost ko na siya. At hindi na ako nagparamdam. Maraming messages and calls. Pero hindi ko na yun sinagot. In-unfriend ko na rin siya sa Facebook account ko. Minessage pa niya ako sa Facebook. Kaya binlock ko na rin. At ayun, nawala na lang ako na parang bula. Then after 3 years, ibang account naman ang ginamit niya. Nag-message ng hi sa akin. Kasunod nun, kinumusta ako pero ang ginawa ko, binlock ko lang din agad. Ayokong malaman ng ate ko ang tungkol dun. O kahit sino pang tao. Pipiliin ko na hanggang dun lang yun. Ayokong malaman ng ate ko ang lahat-lahat. Napagdesisyonan ko na habang buhay kong itatago yun. Pero at least, na-share ko rito ang tunay na napagdaanan ko.
Kontento na ako na mapakinggan ang isinulat ko sa isa sa mga araw ng pakikinig ko sa YouTube channel or Spotify ninyo. Maraming salamat sa pagbabasa, DJ Rocky and DJ Jello. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Jenny. At ito ang aking secret file. Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Estudyante sa buhay mo. This is my secret file. Nay, I'm sorry. Ayun na nga, halos mabingi na ako kasi puro iyak na lang namin yung naririnig ko. At mga masasakit na salita na galing sa lola ko. Nahihilo na ako kasi hindi ko na kaya ang nararamdaman ko. Nang biglang sasampalin sana ako ng lola ko. Pero hinarangan ni Vincent yung kamay ni lola. Tama na po. Pero hindi tumigil si lola sa kaiiyak. Pinakalma siya ng kapatid niya. Ako naman iyak ng iyak. Hanggang sa pinatawagan ng lola ko yung tita ko. At sinabi lahat-lahat. Hanggang sa tinawag ako ng lola ko. At pinakausap ako sa tita ko. Nanginginig ako nang dumputin ko ang telepono. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pero nung nilagay ko na sa tenga ko yung telepono, iyak ng iyak si tita. Ang sakit na marinig ko yung tita ko na umiiyak. Ma, I'm sorry. Kung nagtataka kayo kung bakit mama ang tawag ko sa tita ko, yun na kasi yung kinalakihan ko. Para ko na siyang tunay na ina dahil ramdam na ramdam ko na mahal niya ako. Galit na galit sa akin yung tita ko. Pero mado lang. Bawal siya ma-stress dahil may high blood siya. Ang sabi niya lang sa akin, malaki na raw ako. Bahala na raw ako sa sarili ko. Pagkatapos nun, nag-decide ako na umuwi na lang muna kila mama. Tapos kinausap ng lola ko yung tita ko sa mother side. Sinabi niya na ipalaglag na lang daw yung bata. Pero sabi naman ng ibang mga tita ko, kasalanan yun sa Diyos. Kaya wala nang nagawa ang lola ko. Umalis na siya at ako naman ay naiwang luhaan. Tinawagan ko si Vincent at nagsorry ako kasi nasampal siya ng lola ko. At ang sabi niya, okay lang. Ang mahalaga makapagpahinga ako. Pero hindi pa doon lahat nagtatapos. Kinaumagahan sinabi ni Vincent sa pamilya niya ang tungkol sa aming dalawa. Na nabuntis niya nga ako. Halos atakihin yung lola niya nung sinabi na niya sa kanya. Tinawagan niya ako at kinausap ko yung lola niya. Halos madurog ang puso ko sa narinig ko. Paano na yan ngayon? Sinira mo ang future ni Vincent, hindi kayo nag-iisip. Pasigaw niyang sinabi sa akin. Nagsorry ako pero sigaw pa rin siya ng sigaw. Tapos binabanan niya yung telepono. Tanong ko sa sarili ko, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Ano ba ang mali na nagawa ko? Yung future lang ba ni Vincent ang nasira? Wala na akong nagawa kundi iiyak buong magdamag. Ang lahat ng bigat ng nararamdaman ko hanggang sa makatulog na ako. After 1 week, napagdesisyonan na ng pamilya namin kung anong dapat gawin. Hanggang sa parang biglang may nagbago.
Hindi ko alam pero simula nung nagsama kami ni Vincent, palagi na lang umiinit ang ulo ko. Selos dito, selos doon. Minsan ayokong mawala sa paningin ko si Vincent. Ewan ko, pero parang nararamdaman ko na parang hindi na niya ako mahal. Na parang cold na siya sa akin. Nung nangungulit nga ako sa kanya kasi gusto ko kausapin niya ako, bigla na lang niya akong sinuntok sa braso ko. Pero kinulot ko uli siya nang bigla niya akong sinipa sa mukha at nagulat ako. Sinuntok-suntok ko siya pero hindi niya ako pinapansin. Hanggang sa pumasok na lang ako ng banyo at dun ko iniyak lahat. Binunggu-bunggu ko yung ulo ko sa pader. Hindi ko alam kung bakit kami nagkakaganito. Ano bang nangyayari sa amin? Bakit ganito na kami? Pagkatapos nung nangyari, naging okay naman kami kinabukasan. Kaso pagpasok ko ng school, nakita ng best friend ko yung pasako sa braso. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Kinuwento ko sa kanya lahat. Tinanong niya ako kung okay lang ako. Sabi ko sa kanya, ewan ko, Pochi, kung bakit ganito nangyayari sa akin. Ipahinga ko na lang daw, baka pagod lang daw ako. Fast forward, second year college na ako. Konting panahon na lang makapagtatapos na ako ng pag-aaral. Ganun pa rin kami ni Vincent, away bati. Pero naayos naman namin agad. Kaso may pisikalang nangyayari. Oo, DJ Rocky, kasalanan ko dahil sumusobra ako at napipikon lang siya. Pero ewan ko ba kung bakit ganun na lang kami palagi. Hanggang sa isang araw, bigla na lang nawala si Vincent sa bahay. Tinawagan ko yung mga kapatid niya pero hindi raw nila alam kung nasaan. Nagalit pa nga sila sa akin. Wala na kaming halos oras sa anak namin. Pagkatapos nagkakasakitan kami. Sobrang unhealthy ang relationship namin. Ewan ko ba pero parang nalulunod na yung relasyon namin. Hanggang sa nahuli kami ni Vincent. Nahuli niya kami ni Tristan. Kinagabihan nag-usap kami. Parehas kami nag-iyakan. Napagkasunduan na lang namin na tatapusin ko na lang yung pag-aaral ko at maghihiwalay na kami. Sobrang sakit kasi marami na kaming pinagsamahan ni Vincent eh. Natulog kami ng gabing yon na sobrang sakit ng nararamdaman namin sa isa't isa. Ilang araw pa ang lumipas nung ihatid na ako ni Tristan pa uwi sa bahay. Nang makita kami ng kapatid ni Vincent, kinabahan ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero mas pinili kong umuwi sa bahay at kausapin na lang si Vincent. Kaya lang huli na ang lahat. Tinawagan siya ng kapatid niya. Tinanong yung tungkol sa nakita niya. Nagdesisyon si Vincent na umuwi na sa kanila. Hindi ko alam, pero ang sakit pala na makakita ko siyang umiiyak. Nagmakaawa siya sa akin na pauwiin ko na lang siya. Hindi na kami nag-usap pa. Kinabukasan sinundo siya ng kapatid niya. Tinanong niya ako kung bakit ko nagawa yun kay Vincent. Hindi na ako nakasagot. Sabi niya sa akin, pinili ni kuya na makasama ka pero bakit mo to ginawa sa kanya? Halos madurog ang puso ko sa tanong niya sa akin. Kung alam lang niya yung tanong ko sa sarili ko na hindi ko rin masagot-sagot. Iyak lang ako ng iyak. Hanggang sa wala na akong ibang nagawa kundi ang panooring umalis at mawala na sa paningin ko si Vincent. Sinisisi ko ang sarili ko. Bakit ako nagkaganito? Lord, ano bang nangyari sa akin? Ngayon ko lang na-realize kung gaano ko kamahal si Vincent. Lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko, halos hindi ko akalain na nagawa ko yun. What's wrong with me? Buong gabi na naman akong umiyak na umiyak until I decided na umalis na lang sa bahay dahil hindi ko na kaya magstay. Every corner ng room na yun ay nagpapaalala sa akin kay Vincent. Doon kami nagstay sa tita ko sa mother side kasama ng anak ko. Nagpatuloy ako sa pag-aaral. And then, anong nangyari sa amin ni Tristan? Hindi na ako nagkaroon sa kanya ng communication. Pinili ko na lang layuan siya kaysa madamay siya. Pinili ko na lang magdusa sa mga kasalalang nagawa ko kay Vincent. 2 months simula nung umalis kami ng anak ko sa bahay, I tried reaching out to Vincent dahil hinahanap siya ng anak ko. Pumayag siyang makipagkita. Alam niyang wala na kami ni Tristan, pero alam kong nililigawan niya yung ex niya.
Then, one time, nakikipag-inuman si Vincent sa tito ko at tita ko. Kinuwento sa akin ni tita ang nangyari. Iyak raw ng iyak si Vincent. Mahal pa rin daw ako. Nagsiselos daw sa mga nanliligaw sa akin. Hindi ko alam pero parang biglang may kirot at saya akong naramdaman nung malaman ko yun. Until such time na nag-decide ako na umuwi na sa bahay at iwasan na ang mga nanliligaw sa akin. March 2018, graduate na ako. Ang saya ko. Niyaya ko si Vincent na siya ang sumama sa akin sa pag-akyat sa stage. But I failed him. Hindi ko na namalayan ng oras nung araw na yun. Sunod-sunod na intermission number ang hinanda nila para sa amin. I texted him pero nakauwi na siya. Nakonsensya ako kasi pinag-antay ko siya ng matagal. Binilihan pa ako ng kwintas para daw iregalo sa akin. Nagtatrabaho na siya noon sa isang fast food dito sa amin. Palagi kong dinadala sa kanya yung anak namin. Then one day, habang inaayos ko yung sarili ko, si Vincent naman, na-discover ko na merong babae. Wala naman akong karapatan eh. Wala akong karapatan na magalit dahil wala naman nang kami. Hindi ako makatulog noon. Bakit kung kailan gusto ko nang ayusin ang pamilya ko nangyayari to? Ayokong maranasan ng anak ko ang sitwasyon namin ni Vincent na broken family. Oo, pareho na kaming broken family ni Vincent ngayon. Year 2016, right after the burial of my sister, naghiwalay sila mama at papa. Sobrang sakit kasi sabay-sabay na nawawala yung mga pinakamahalagang tao sa buhay ko. At ayokong maranasan yun ng anak ko. So I'm trying to make things work again between me and Vincent. Pero bakit ganito? 3 months have passed. Tristan proposed to me and I said yes. Hindi ko alam kung bakit yun yung sinagot ko. Parang hindi ko na alam kung anong direksyon ang tatahakin ko. Sinabi ko sa family ko na engaged na ako pero nagalit sila. Bakit daw ba palagi na lang ako nagdedesisyon ng basta-basta? Pag-isipan ko raw. Hindi raw sila papayag na magkaroon ako ng ibang relasyon pwera lang kay Vincent. Dahil siya ang ama ng anak ko. 1 week after, kinausap ko si Tristan, humingi ako ng sorry. Kasi, lost lang ako nung time na yun. Sakto lang na nandun siya. At nag-propose siya, kaya umuo ako. Hindi ko alam yung mga pinaggagawa ko. At ayoko namang gawin siyang panakit-butas. At isa pa, ayokong gawing komplikado ang lahat para sa amin. May 15, 2018, 4 years old na ang anak namin. Vincent and I have decided to celebrate it together para kahit papaano maging masaya naman yung anak namin. Yung anak talaga namin yung nagiging rason na lang kung bakit kami may communication. So pumunta kami sa isang resort, binilhan niya yung anak namin ng regalo, ang saya ng anak namin. Tapos, meron lang moment doon na ang awkward para sa amin. Vincent told me that he missed me so much. Hindi ko alam kung anong sasagot ko. Nagkunwari ako na hindi ko siya narinig. Umupo ako sa isang bench habang pinagmamasdan ko na naglalaro yung anak namin. Yung bagong laruan niya, yung laro-laro niya. Nabigay ng daddy niya. Tumabi sa akin si Vincent, bigla niyang hinawakan yung buhok ko, sabay sabi na mas bagay daw sa akin yung mahaba na buhok. Ngumiti lang ako sa kanya. Pero hindi ko alam kung bakit parang may kirot pa rin akong nararamdaman. And then, nararamdaman ko na parang gustong bumagsak ng mga luha ko. Kaya lang ayokong gamitin yung moment na yun. Para lang wag na niyang ligawan yung nililigawan niya. At ako na lang yung piliin niya. Nilapit niya ako sa kanya at bigla niya akong hinalikan sa pisngi. Then he hugged me. At umiyak na ako. Hapon na nung umuwi kami na pagdesisyonan namin na dun muna kami matulog sa bahay ng tita ko. Malapit na mag-alas 6 ng gabi nung biglang may tumawag kay Vincent. Pilit niyang tinatago sa akin, pero wala lang akong reaksyon. Lumabas siya ng bahay, sinagot yung tawag, matagal siya bago nakabalik. Nakakapagselos, ano bang magagawa ko? Feeling ko naman naka-move on na siya at masaya naman ako para sa kanya.
But that night, I admit, may nangyari sa amin ni Vincent. At yun yung dahilan kung bakit gusto ko uli siyang ipaglaban. Mahal na mahal ko pa rin siya. The next day, umuwi si Vincent. I've decided na i-chat yung girl niya para sabihin na kung pwede, akin na lang uli si Vincent. Kaya lang ayaw niyang bitawan si Vincent. And she told me so many things. Lalo na yung mga bagay na sinabi sa kanya ni Vincent. Hindi ko inaasahan na sinisiraan ako ni Vincent para lang maligawan niya yung babae. Ang sabi ng babae, ang sabi raw sa kanya ni Vincent, pinapupunta ko raw si Vincent dati sa boarding house ko para lang magsama kami doon. Sa sobrang galit ko, I confronted Vincent. I texted him pero hindi siya nag-reply. Tinawagan ko, pero hindi niya sinasagot yung tawag ko. Until I told him this. Pagbibigyan kita sa ginawa mong pagmamalinis sa babaeng yon, but in one condition. Huwag mo na siyang ligawan. I am begging you to please come back to me and to your son. Kaya lang nabigo ako, wala siyang reply. Yes, DJ Rocky, desperada na ako. Ayoko lang naman na maging broken family kami. Well, tama sila. Baka ugali ko talaga ang problema. 2 months after what happened, nag-focus ako sa board exam ko. Pero namumblema ako kung sinong sumama sa akin or sinong pwedeng sumama sa akin para asikasuhin yung requirements ko. Hanggang sa nag-text si Vincent. And then nagulat ako na siya na lang daw ang sasama sa akin. So pumayag na lang ako. Then fast forward, inasikaso ko yung requirements ko kasama ko si Vincent. Nagkaroon kami ng pag-uusap tungkol sa relasyon namin. We decided to fix our relationship. At masaya kami sa desisyon namin. Nabigyan pa ng isang pagkakataon ng relasyon namin. Nag-aaway kami minsan, pero hindi naman masyadong big deal. I took the board exam last August 2018 and I also got hired sa paaralan kung saan ako nagkolehiyo. Month of December, lumabas ang result ng board exam. Nakapasa ako. I am now a licensed professional teacher. Marami ang nagulat dahil hindi inaakalang makakapasa ako. Maraming nang underestimate sa akin lalo na nung nabuntis ako. Pero ginamit ko lahat ng pangungutya nila bilang rason at lakas ko para maipasa ko yung board exam. Sa ngayon, inaantay ko na lang yung result ng ranking sa public school. Si Vincent naman, bumalik siya sa pag-aaral niya. 3rd year college na siya this next school year. Sa ngayon, nag-decide muna kami na magkaroon ng space dahil nagkaroon kami ng tampuhan at para na rin makapag-isip-isip kung ano bang dapat gawin. Minsan na lang rin kaming mag-away. Kami pa rin naman pero umuwi na lang muna siya para tumulong sa paggawa ng bahay nila. Ako naman, inaayos ko ang ugali ko ngayon. At least, ngayon, mas okay na kami kumpara dati. Yung anak namin, yung mas pinagtutuunan na namin ng pansin dahil malaki na siya. Nagdesisyon kami ni Vincent na mag-aaway lang kami pero hindi maghihiwalay. Wala na talaga kaming magagawa eh. Kasi kahit ilang beses kami mag-away, magkaroon ng tampuhan, sinusubukan pang maghanap ng iba o kalimutan ng isa't isa. Sa huli, kami pa rin yung hinahanap ng isa't isa. Alam ko nakakatawa pero ang alam ko sa panahon na to, na buong buhay ko, mamahalin ko si Vincent at hindi ko siya isusuko. Minsan marami kang pagdaraanan sa buhay na sobrang hirap na halos gusto mo nang sumuko. Pero mas natutunan ko na piliin ang magmahal at magpatawad. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako po si Shane at ito ang aking secret vow. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files.
was my favorite hello and my hardest goodbye. Hi DJ Rocky. Araw-araw at gabi-gabi na nakikinig ako sa mga binabasa mong kwento. Pinakikinggan ko ang bawat storya at payo mo sa letter senders mo. And actually, matagal ko nang gustong isulat sa'yo ang storya ko. Hindi ko lang alam kung paano simulan. Ikaw lang kasi ang taong nakikita kong mapagsasabihan at mapagkakatiwalaan ko ng kwento ko. Itago mo ako sa pangalang Ashley, 30 years old, mula sa Cebu. At ito, ang aking secret file. "14 years. 14 years na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, parang hinahaunting pa rin ako ng nakaraan ko. Nakakalito. May mga gabi na naiisip ko yung mga what if sa buhay ko. First year high school ako noong makilala ko si Kyle. Classmate ko siya. At isa siya sa top students ng batch namin. That time, in a relationship ako sa long-time crush ko. Pero, sa ibang school yun nag-aaral. Si Kyle, hindi kami talaga nito magkasundo kasi may bad impression ako sa kanya. Yun bang sobrang hangin, cool na cool, gwapong-gwapo sa sarili, ganun. Yung dating naman niya sobrang neat, gentleman, pa-mysterious, na hindi masyadong nakikipag-usap. Tititigan ka na lang, saka ngingiti. Naaasar ako pag ginaganon niya ako. Madalas, nagkakasabay kami sa bus. Especially kung weekends kasi dumadalaw ako sa lola ko doon sa Talisay City. Pauwi, minsan nakakasabay ko rin siya. Kasama niya yung mama niya. At doon ko nalaman na bumibisita rin sila sa mother's side niya doon din sa Talisay. Wow! What a coincidence. Pasulyapan lang kami sa bus minsan. Walang pansinan. Para bang hindi mag-classmates. Kasi nahihiya rin ako sa kanya. At naiinis kahit wala naman siyang ginagawa. We never had a chance to talk or get to know each other sa unang 3 buwan naming magkakilala. Until my boyfriend and I broke up. Devastated ako noon. Gumuho ang mundo ko. Pag nasa school ako, hindi ako makafocus. Madalas akong umiiyak noon. That was my first heartbreak. Kaya sobra akong wasak. One night, habang nag-e-emote ako sa kwarto, biglang may nag-text sa akin ng hello. Si Kyle pala. Tinanong ko kung paano niya nakuha ang number ko. At ang sagot niya, "I got your number from one of our classmates. Are you okay?" Imbes na nag-e-emote ako, bigla akong natigilan. Nag-reply ako sa kanya, "Hello, Kyle. Oo naman, okay lang ako. Why po?" Then sumagot siya, "Umiiyak ka kasi palagi sa school. Hindi kita malapitan. Baka kasi magalit ka. Hindi ka naman namamansin. Suplado mo Hindi bagay?" Ewan ko, DJ Rocky. Pero dahil sa message ni Kyle,
Napangiti ako. Kaya nireplyan ko. Suplada ka dyan. Hindi ah. Ikaw nga tong hindi masyadong nakikipag-usap. Masyado kang tahimik. Sagot niya. Talaga ba? E di usap tayo bukas. Ano, deal? Baka hanggang text lang to ha. Baka bukas, hindi ka mamansin sa school. And that, DJ Rocky, was the beginning of everything. Kinabukasan pagdating ko sa school, medyo maaga pa ako. Tumambay ako mag-isa sa quadrangle. At nandun si Kyle, naglalakad papunta sa akin. Sabi niya, "Hi Ash!" Sabay ngiti na parang may pagka-flirt ang dating. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya kasi nahihiya ako. Ewan, pero kahit broken-hearted ako noon, kinikilig pa rin ako. Hindi ko namalayan na naging komportable at open na pala ako sa kanya tungkol sa mga nangyayari sa buhay ko. Especially about the breakup with my ex. Gumaan naman ang pakiramdam ko. And feeling ko that time, sobrang close namin. Even it was the very first time na nagkausap kami. After noon, palagi na kami nag-uusap sa school. Minsan, nagkakahulihan pa ng sulyap ng tingin. Palagi na rin kami magka-text tuwing gabi. Ang bilis ng mga pangyayari. Yung tipong para kaming Tom and Jerry nung una, pero one day, bigla na lang, close kami agad. Imagine, nagiging sandalan ko siya noong broken-hearted ako at naging way siya sa moving on process ko. I totally moved on from my ex. Malaking bagay yung pakikipag-usap ni Kyle sa akin. Fast forward. Second year na kami. Mas lumalim pa ang closeness namin. Block section kami. Kaya from first year to fourth year, kami-kami lang ang magkakaklase. Tuwing vacant time namin, nilalapitan ako ni Kyle, tinatabihan. At gustong-gusto kong nasa tabi ko siya. Para na nga kaming mag-best friend. Na minsan, parang more than friends pa sa sobrang sweet. Nagsasabihan ng secrets at crushes namin sa campus. Kung ano-ano lang ang pinag-uusapan. Minsan, nagtutuksuhan pa. Until, sinabi niya na may crush daw sa akin ang isa sa classmates namin. Si Kelvin. Brother-like ang turingan nila ni Kyle. Close sila kasi classmates na sila since elementary. Tapos magkapit-bahay pa. Kaya siguro kampante si Kelvin sabihin kay Kyle na crush niya ako. Kasi alam niya na close kami ni Kyle. Fast forward, kahit nalaman kong may crush sa akin si Kelvin, lalo lang lumalim ang friendship namin ni Kyle. Hanggang sa unti-unti na ring nahulog ang puso ko for him. Label na nga lang ang kulang namin eh. Kasi panay text namin every night. May endearment pa nga kami. At nag-I love youhan kami sa isa't isa. Kapag tinutukso kami ng classmates namin, ngumingiti lang si Kyle para tuksuhin pa kami. Minsan nakakainis pero nakakakilig naman. Then fast forward, nanligaw sa akin si Kelvin. Sinabi ko yun kay Kyle. Pero ang sabi ni Kyle sa akin ay, mabait yun si Kelvin. Gusto mo rin ba siya? Crush na crush ka dun eh. Nagpapatulong yun sa akin. Pero ikaw, nasa sayo yan kung sasagutin mo siya. Basta ako, andito lang, susuporta sa inyo. DJ Rocky, honestly, nainis ako sa sinabi ni Kyle. Ba't parang gusto niyang maging jowa ko si Kelvin? Eh halatang halata naman na siya yung gusto ko. Hindi ko lang maamin ng deretsahan kasi takot ako.
Takot ako na baka mawala yung kung anumang meron sa amin. So, sinagot ko si Kelvin at naging kami. Binaling ko yung atensyon ko sa kanya para hindi na ako mag-assume pa kay Kyle. Ginamit ko si Kelvin to get over my feelings for Kyle. Unti-unti rin naman akong na-develop kay Kelvin. Noong maging kami na, nanibago ako. Kasi hindi na masyadong nagte-text sa akin si Kyle. Sa school, hindi na rin niya ako nilalapitan. Minsan, nakasmile lang siya sa akin, dumadaan lang sa harap ko. Hindi na masyadong namamansin. At sa totoo lang, parang nalulungkot ako. Na nasasaktan. Ewan. Until I found out na may nililigawan na rin pala siya. Isang freshman student. Nirespeto ko na lang at hinayaan si Kyle na gawin ang gusto niya. Sino ba naman ako? Hindi naman kami. Hanggang sa naging girlfriend niya yung nililigawan niya. Doon na ako nakaramdam ng sobrang lungkot. Nasaktan ako ng sobra. Yes, DJ Rocky. Selos na selos ako. Kaya ang ginawa ko, hindi na rin ako nag-text kay Kyle. Hindi ko na rin siya pinapansin sa school. Iniiwasan ko na lang din siya. Sinubukan kong mag-move on sa kanya. At mas mag-focus na lang kay Kelvin. And then nalaman ko na nag-break na si Kyle at ang girlfriend niya after 3 months. As if akong walang pakialam noon. Not until nag-text uli si Kyle sa akin. Kinumusta niya ako. Kinumusta niya rin kung masaya raw ba kami ni Kelvin. Dinadaan na lang niya ako sa tukso para kay Kelvin. Pero ewan ko ba? Iba yung nafe-feel ko. Parang medyo nagsiselos din si Kyle. Ayun, buong gabi na naman kaming magka-text. Bumabalik na naman uli kung ano mang meron kami dati. Bumabalik na rin yung Kyle na sobrang sweet sa akin. At nagiging marupok na naman ako sa kanya. But the reality hits different. I am in a relationship with Kelvin, not with Kyle. Kaya DJ Rocky, kinailangan kong magdesisyon once and for all para sa ikatatahimik at ikagagaan ng puso ko. Kinailangan kong gawin at piliin kung ano sa tingin ko ay tama. And so, I made a choice. I decided to end my relationship. With Kelvin. Yes, DJ Rocky. I decided to end my relationship with Kelvin. Bakit? Kasi nakokonsensya na ako. Hindi ko kayang ibigay sa kanya yung pagmamahal na deserve niya. Si Kyle talaga ang gusto ko eh. Siya lang. And it led me to the decision to break up with Kelvin. Sinabi ko sa kanya lahat. Naging honest ako. Tinanggap at nirespeto yun ni Kelvin. After that, hindi na halos pinapansin ni Kelvin si Kyle. Kaya na-guilty ako. Pero si Kyle naman, ginagawa na niya uli sa akin yung mga dati niyang ginagawa. Tumatabi, hinahawakan ng kamay ko, naglalambing.
And I reciprocated everything that Cal was doing to me. Kahit alam kong nasasaktan si Kelvin sa tuwing nakikita niya kaming ganun. Fast forward. Umabot kami sa third year high school. Ganun pa rin ang setup namin ni Kyle. 2 years in a situationship. Kinikilig ako sa bare minimum na ibinibigay niya sa akin. Nagiging safe haven namin at nagiging stable port namin ang isa't isa. Yung relasyon namin, alam mo yung tipong tumitigil saglit tapos babalik pa rin uli. Yung kahit gusto mo nang putulin ang lahat, may nag-uugnay pa rin. Para kami nagko-cool off saglit pero babalik at babalik pa rin kami sa isa't isa. Kahit matagal na kaming nasa ganung setup, hindi ko pa rin masabi-sabi kay Kyle kung gaano ko siya kamahal. Kung gaano siya kaimportante sa akin. Hindi ko masabi, DJ Rocky, kasi wala akong lakas ng loob. Takot ako magtanong kung ano ba talaga ako sa kanya, kung ano ba kami. Takot akong ma-reject, takot akong masaktan, takot akong mawala siya sa akin. Kaya lahat itinago ko sa sarili ko. I remember nung ding third year Christmas party namin, binigyan niya ako ng stuffed toy. Hindi ko yun makakalimutan. Sinabi niya kung gaano ako kahalaga sa kanya, na espesyal ako para sa kanya. Lalo ko siyang minahal. Sobrang mahal na hindi ko namamalayan. Ginawa ko na siyang mundo. Nagpapaka-loyal at nagpapaka-faithful ako sa kanya. Kahit wala namang kami. Until 4th year high school, almost graduation na. Biglang nagbago ang lahat sa aming dalawa. Bigla na lang kaming hindi na nag-usap ni Kyle. Naging cold siya sa akin. Alam mo yun, pakiramdam ko na iwan ako sa ere. Na walang eksplanasyon kung bakit. Yung bigla na lang akong iniwan, ganun. Okay naman kami. As in, okay na okay, tapos biglang paggising mo, kinabukasan, bugs, wala na. Ang bilis na nagbago ng lahat. Gumuho ang mundo ko sa sobrang sakit. I grieved over a relationship that ended too soon. It never even had a chance to begin with. Hindi ko man lang nagawang magtanong kung ano ang nangyari sa amin dahil walang kami. Hindi ko na lang din itatanong. Iniiyak ko na lang lahat. Sa tuwing makikita ko siya sa school, para akong sinasaksak sa sobrang sakit. Graduation day namin, hindi ko siya pinansin. Iwas na iwas ako. Hindi ko siya matingnan kasi ayokong maiyak. Kasi nga masakit talaga eh. At alam kong nahahalata niya yun, DJ Rocky. Hindi na rin niya ako makontakt after that. Kasi nagpalit na ako ng number, ganun lang. Doon na natapos ang lahat sa amin. Natapos without knowing the reason why. Natapos nang hindi na pag-uusapan. After 3.5 years, biglang strangers kami ulit. Strangers. "14 years na ang lumipas. Sa ngayon single pa rin ako. Habang si Kyle naman, napag-alaman ko, in a relationship sa kanyang long-time girlfriend. Nagkaroon kami ng class reunion before pero umiiwas pa rin ako kay Kyle. Every time na nakikita ko siya,
Naaalala ko lang lahat. Nasasaktan lang ako. Every time na magkikita kami sa mga class reunions, parating mabigat sa pakiramdam. Honestly, up to now, may kirot pa rin eh. Every birthday ko or every important occasion, binabati naman niya ako through Messenger at hindi niya yun nakakalimutan. Pero masakit lang na natapos kami ng ganun. Hindi man lang nagpaalam. Gustuhin ko man sanang makipagkita sa kanya para manghingi ng closure, hindi ko naman magawa. Kasi nirerespeto ko yung relasyon nila ng girlfriend niya. DJ Rocky, by reading my story, sana mabigyan ako ng chance na ipaabot kay Kyle ang lahat ng hindi ko masabi sa kanya dati. Baka sakaling marinig din niya through your program ang mga gusto kong masabi sa kanya. Kyle, my Totga, my greatest love, and my biggest what if. Sabi nila, we only fall in love 3 times in our lifetime. The first love, the intense or great love, and the unconditional love. Ikaw yung pangalawa. You are my one great love. And it's sad to know that it's been 14 years pero hindi pa rin ako nakakalimot. Hindi ko lang alam paano ibuhos sa'yo ang lahat kasi hindi naman tayo naging officially. Hindi ko alam kung ano ba ang naging role ko sa buhay mo for almost 4 years. Sa tuwing naiisip ko yung high school years, yung memories natin together ang bumabalik sa akin. It was so special, so memorable. At nasaktan ako ng sobra sa naging ending natin. Hanggang ngayon nasa puso ko pa rin yung sakit eh. Di naman ako galit sa'yo, Kyle. Galit lang ako sa sarili ko dahil hindi ako naglakas loob sabihin sa'yo yung mga I love you na sinasabi ko sa'yo dati. Totoo na yun lahat, totoong totoo. Hindi as friends lang. At hindi ko man lang nasabi sa'yo na sobrang mahalaga ka sa akin, na ikaw yung nagpapasaya sa akin noon. We never had the chance to talk. At kung sakaling wala na talaga, I just want you to know, minahal kita. Higit pa sa pagiging kaibigan lang. Minahal kita ng sobra-sobra nang hindi mo alam. Ikaw yung nagbigay ng kulay sa buhay ko for almost 4 years. And you made my high school years wonderful. Masaya akong naramdaman ko yung pagmamahal na yon. At sobrang masaya ako na nakilala kita. Naging best friend, safe haven, may stable port, kakampi, at karami sa lahat. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga na naiparamdam mo sa akin. You and only you were the reason why my high school years were so happy. I learned a lot sa situationship natin. At pinagsisisihan kong naging mahina ako at naduwag ako sa pag-amin. Natakot lang talaga akong mawala ka sa akin. Natakot akong ma-reject. But thank you sa 4 na taon na happy memories na ibinigay mo sa akin. At palagi ko yung panghahawakan. Hindi ka mawawala sa puso ko, Kyle. Palagi kang may lugar dito. And by the way, tinatago ko pa rin at iniingatan ko pa rin yung stuffed toy na ibinigay mo. Salamat sa lahat, ha.
my favorite hello, and my hardest goodbye. May Totga. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa ng aking storya. Muli, ako si Ashley. At ito, ang aking secret file.